last week, ano ba yung title ng preach ni Pastora? How to have a kingdom attitude. Diba? Sabi niya, what is matter to us is driven to eternal purpose. Diba? Nakinig ako. Okay? And set our heart and minds on things above. Aba, talagang nakikinig kayo, di ba? So, dapat dito tayo nakapokus, di ba? Hindi po pwedeng mawawala yung focus ko dito. Para mawala yung ma-attitude. Kasi pag hindi tayo nagkaroon ng kingdom attitude, ang ending, ma-attitude tayo. Sino yung ma-attitude dito? Oh, buti na lang. Why? Kasi kingdom attitude na tayo. Amen? Ayan. Wala dito yan. Okay? Wala sa Light Church yan. In Jesus' name. Kasi ang topic natin today is connected pa rin to sa kingdom attitude. Oh, okay? Pagdating sa pagbibigay. Isa lang ang nag-amen. Parang isa lang yung na-bless. Ayan, di ba ba? Sino po dito yung gustong masaktan? Yung gustong mabasag. Yung gustong makalaya sa spirit of kuriputism. Okay? May spirit yun eh. And first and foremost, mapagpala. Okay, syempre, lahat tayo, yung gusto natin yung pinakalas. Di po ba? Yung mapagpala lang. Pero, bago ka mapagpala, you need to make basag first. Okay? You make wasak first, okay? Para sa mga English dito, okay? Nag-aaral ako, okay? Para magkaroon tayo ng pagpapala, okay? So, nung matutunan ko po to, maunawaan, at maranasan, yung pagpapala, is talagang, hindi na ako tumigil sa pagbibigay. Sino yung gustong mapagpala lagi? So, kinakailangan, sobrang excited tayo, and joyful dapat ang nararamdaman natin every time we give. Okay? Kaya ang title po ng message ko today is, saan ba pipindot dapat? Saan? Ayan. Down. Hoy. Ayan. Sumobra tuloy. Back. Ayan. Ang title po ng message ko today is, ayan. Extravagant generosity. Okay? Okay. Nananakit ba? Wag naman, kakaumpisa pa lang natin eh. Okay. Iisa-isahin po natin yung meaning. Extravagant means more than usual. Okay? More than usual. Excessive. Lavish na pagbibigay. Lavish lang. Lavish, okay? And generosity means willingness to give freely, kindly. Amen? And the meaning of extravagant generosity is giving in a way that is abundant, sacrificial, and beyond what is expected or required. Or simply means, ayan, pinahaba ko pa, di ba? Overflowing lavish giving. Grabe, di ba? Talagang umaapaw. Kinakailangan, wholeheartedly to. And sometimes, at personal cost, yun talagang masasaktan ka. Amen? Because of love, compassion, and gratitude. Kaya nga po, ang topic natin today ay matatagpuan po natin sa 1 Chronicles chapter 29, verse 14. Okay. Sabi diyan, but who am I? Okay? Si David po ang nagsasalta dito. Sabi niya, sino ba ako? And what is my people? Sino ba tong mga aking bayan? Di po ba? Sabi na, that we should be able thus
to offer willingly. Na kami, di ba, sila daw ay makapagkakaloob ng kusa ng ganito kasi willingly eh. Sa pagbibigay, kailangan may willingness heart ka or else masasaktan ka. Okay? So, sabi niya rito, for all things come from you, and of your own have we given you. Ibig sabihin, lahat ng bagay, kanino daw nagmumula? Sa akin. Kanino daw? Sa Lord, sa Diyos. Sabi niya dito, lahat ng bagay nagmumula sa Diyos. And of your own have we given you. Kumbaga, nagbabalik lang tayo nang ibinibigay sa atin ng Lord. Kanino ba galing ang lahat ng meron ka? Hindi, sa lakas ko, sa galing ko. No, amen, di ba? Lahat to galing kay Lord. Amen? Let all stand and let us pray. Hallelujah. Yes, Lord, once again, we want to thank you, O God, sa araw na ito. Tunay nga po, Lord, na you are so good, napakabuti mo sa buhay namin. Ikaw lang at wala ng iba. Panginoon, ang nagkakaloob ng ganitong klaseng extravagant generosity. Kaya nga po, Lord, gayon pa lang, open our heart, open our mind. Lahat ng sasabihin mo sa amin, maipasok namin sa aming puso at uuwi kami na gagamitin namin to in Jesus' name. Kaya nga po, Lord, ikaw ang mangunahan sa buhay ng mga kapatid ko. Holy Spirit, mangunahan ka, ikaw makita, ikaw marinig, ikaw magsalta, ikaw ang mangusap sa kanilang puso. Maraming po salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, we can sit na po. So, okay ba? Nakaka-relate kayo sa akin? Or masyado kayo nabibilisan? Wow! Or naiingayan? Okay. Ang sumulat po nito ayon sa mga Bible scholar, hindi sa akin si Ezra, okay? At ang nagsasalita po dito is si King David. And he is preparing for the construction of the temple in Jerusalem. Bagamat gusto talaga ni David na siya ang mag-build ng temple, God told him na si Solomon na anak niya ang magtatayo nito. Why? Because he had shed much blood and fought many battles. So David gathered materials. Ano yung mga ginather niya? Gold, silver, bronze, iron, wood. At in-encourage niya yung leader. Kaya I encourage you ngayon pa lang. Buksan nyo na ang inyong puso't isipan pagdating sa extravagant generosity. Ayan. Okay? The leaders of Israel, eto, tingnan natin, the leaders of Israel give freely. Diba? The people rejoice because they gave willingly and wholeheartedly. Okay? Kaya nga, after that, nag-pray si David. A public prayer of praise and humility. Why? Sobrang na-overwhelm si David sa generosity ng mga tao. But instead, di ba, of praising human, di ba, instead of praising human effort, he humbled, acknowledges that God is the true owner of everything. Di ba? Kasi kadalasan sa tao, pag nagbibigay ang tao, pinipraise ang tao. Walang ganon. Di ba? We need to praise dun sa source of everything. Kaya nga po, nakita natin si David, pinangunahan niya di ba? Pinangunahan niyang magbigay. Siya yung personal na nag-abot. Bilang hari, siya yung unang nagbigay. Di po ba? Kaya the leaders followed. Kaya ito yung prayer niya talaga. Sabi niya, nakapagbibigay tayo because God first blessed us. Amen? Yung pagbibigay nila was simply returning what already belonged to God. Because God owns everything. Kaya nga po si David declares that wealth, honor, and power all comes from God.
Giving is a privilege. Amen? That's why this verse is not about giving. Wow! Sino natuwa? It's not about giving. It's all about confession about giving. Amen? So, ang tanong, ano ba ang gagawin natin? Bakit natin to gagawin? Kailangan may mga tanong tayo. At paano nga ba natin magagawa itong extravagant generosity? Kaya ba? Kaya? O yan, parang kalahati lang. Sabi mo sa tabi, kakayanin ko. Amen? Kaya nga po, and my first point is, eto na po, extravagant generosity is confronted with our utter smallness. Binagalan ko para maganda sa ang pronunciation. Amen? So, David begins with a question of astonishment. Diba? Astonishment. Ayan. Buti na lang, may English teacher dito. Sa Tagalog na lang, labis na pagkamangha. Okay? Talagang namangha siya. Labis na pagkamangha. This is a statement of deep humility, not insecurity. Di po ba? Kasi sabi ni David, who am I? Sa Tagalog, sino ba ako? Tanungin mo sa katabi, sabi mo sa katabi mo, sino ba ako? Sino ba ako? Okay? This is not a false humility. In-express lang ni David yung kanyang pagiging unworthiness. Diba? Amazement and dependence. Kasi even David was a king, di ba? King siya. Victorious warrior, wealthy ruler, pero para sa kanya, I am just a man. I am just a man. I am not worthy of my own. I did not create this wealth. I did not myself, king. I did not make myself king. Okay? So, si David, sa harapan ng Diyos, he is nothing. Amen? He is nothing sa harapan ng Diyos. Remember, saan ba galing si David? David once a shepherd boy. Boy lang pala, walang S. Okay? He became king only because God chose him. Lahat ng meron siya, yung victory, kingdom, wealth, galing kanino? Kay Lord. Kaya makikita natin dito, even he is a king, he is unworthy. He is small before God. Sabihin mo sa katabi mo, maliit lang ang tingin ko sa sarili ko sa harap ng Diyos. Ang haba, di ba? Basta, dapat maliit lang ang tingin natin sa harapan ng Diyos. Di po ba? Ito yung tingin ni David sa sarili niya. Isa lang siyang hamak na pinili ng Diyos. Andun yung full humility. Di po ba? Sa loob ng maraming taon, nakadepende lang siya kay Lord. Kahit pa nga, isa siyang successful king. Matagumpay na hari siya. Di po ba? Ito yung situation. Kaya nga, hindi lang sinabi ni David, nakalimutan ko na, ayan. Ayaw! Saan ba talaga? Ayan. Saan pakilipat na nga lang? Hindi masunurin to. Ayan. Hindi lang who am I, di ba? Ano ang sumunod dito? And what is my people? Di po ba? Now, David includes the whole nation of Israel. Di po ba?
what he's trying to say is, they are not a powerful nation. Amen? Hindi sila powerful nation na nagawa nila yun dahil sa kanila. Diba? Once, slave sila, diba? Slave sila sa Egypt. They were wandering in the wilderness. Sino yung nagwa-wandering sa wilderness? Di po ba? And they exist because of God's covenant mercy. Kaya nga po, hindi lang to personal humility ni David, but a corporate humility. Kasama ang buong Israel. They dependent on God. Amen? At dito sobrang namay si David. That the nation is able to give generously para sa temple. Kaya nga nabigla eh. Napaganon si David. Ganon. Nabigla siya. Kasi nga yung sa ginawa nilang pagbibigay. Amen? At pinakita sa atin ni Lord, extravagant generosity does not begin with wealth. Does not begin with wealth. It begins with humility. Amen? Bakit? Sabi diyan, now that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, di ba? Dapat Tagalog na lang eh, di ba? Very clear dito, hindi dahil sa may kakayanan sila sa sarili nila. Di ba? Kundi ang kakayan nila ay galing kanino? Sa Lord. Ito po yung katotohanan sa salita niya. Ito po yung truth. Katotohanan. When we see God's greatness, God's holiness, God's ownership, we realize that we are not benefactors. We are beneficiaries. Amen? Ibang klase. Kaya reminder sa atin to ni Lord, huwag nating hayaan yung posisyon ang mag-define kung sino tayo. Diba? Oh, mataas ako dito ha. Di po ba? Huwag nating hayaang yung success ay magdala sa atin ng pride. Di po ba? Always remember where God brought us from. San ka ba galing? Sino ba tayo noon? Di ba? Lagi nating babalikan kung sino at ano tayo dati. Dito natin makikita kung paano kumilos at ano ang ginawa ng Lord. Amen? Lagi nating babalikan who I am. Diba? Sino ba ako sa harapan ng Diyos bago ko naging Christ-like? Naging kamukha ni Kristo. Para ano? Manatili tayong humble. Amen? Dahil may dalawang klase pagdating sa pagbibigay. Gusto nyo malaman? Okay. Una, mamili ka. People who think they deserve everything rarely give generously. Pinaganda pa, no? Ibig sabihin, pag tayo daw nagbibigay, kala natin, nagbibigay tayo ng marami, pero kuripot ka pala. Ganun lang. Okay? Tapos, yung pangalawa, people who know they deserve nothing, give extravagantly. Amen? So, anong tawag dito? Sa una, anong tawag doon? Ma-attitude. Diba? Kala niya, dami niyang naibibigay. Ma-attitude. Itong pangalawa, people who know they deserve nothing, give extravagantly. Ito po yung kingdom attitude. Amen? Kasi, gratitude releases extravagance. Diba? Tandaan po natin yan. Yung pagkakaroon natin ng gratitude heart, yun po yung magbibigay para tumodo tayo.
Ibig sabihin, baliktarin natin, kaya tayo hindi nagbibigay kasi hindi ka mapagpasalamat sa kung meron ka. Amen? Tandaan po natin, the church grow because of God's favor, not human strategy. Amen? Kaya dapat, yung principle natin pagdating sa pagbibigay, tayuan natin. Sabi mo sa katabi mo, tayuan mo ang pagbibigay. Kaya nga po, it's so important to be confronted with our utter smallness before God. Para ano? To keep our heart right before God. Ano ang key? Dami ko sinabi, di ba? Humility is the key. Tinitingnan ko lang kung nakikinig talaga kayo. Okay? Tandaan po natin, giving is a privilege. Not pressure. Okay? Kaya nga, don't give para lang magpa-impress. Don't give to compete. Give as a response to grace. Kinakailangan ang generosity should produce humility, not pride. Amen? The privilege to give is itself grace. Uulitin ko, we own nothing. We are stewards. We are nobody without Jesus. Kahit yung binibigay natin, kanino magaling? Came from the Lord. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya nga, don't allow ourselves to be deceived into being proud of what we give. Amen? Kaya pinakita sa atin to ni Lord yung extravagant generosity ni David and his people. So we can follow their example. Diba? Katulad ni David, naghahanda siya to build a house for the Lord. Dapat tayo rin with desire. We desire and prepare to build a church building na matatawag nating atin. Di po ba? At mangyayari lang po to kapatid pag inumpisahan na natin ngayon. Di po ba? Through our extravagant generosity. Sabi mo sa katabi mo, mag-uumpisa sa'yo. Di po ba? And if God, tandaan natin, papakinggan natin, and if God remove His grace, what should we be? Nasaan tayo pag nawala yung grace ni Lord? Nga. Wale. Di po ba? Kasi our strength, our work, lahat yan galing kay Lord. So kung hindi ka magbabalik kay Lord, malamang bawiin niya yun. Hindi lang yung work, hindi lang yung strength, baka pati buhay natin. Wag naman. Di ba? So magsisi na tayo. Magbigay na tayo ng extravagant generosity. Okay? When we understand, who am I? Sino ba ako sa harapan ng Diyos? And confronted our utter smallness, generosity becomes worship, not obligation. Amen? Generosity is born when pride dies. Papatayin natin yan. Amen? Pakpan natin si Lord. Hallelujah. Ayan. Kaya pa. 10 to Kaya, ito yung pangalawa natin. Ayan. Extravagant generosity is conscious of God's unmerited enablement. Diba? Kailangan binabagalan Okay? Sabi dyan, kayo pala dapat likod talaga, di ba? Okay? So, makikita natin dito, sabi dyan, that we should be able. Di po ba? Sabi niya dyan, that we should be able. So,
Manonotice natin yung able. Why? Kasi naunawaan ni David na kahit ang kakayahang magbigay ay kaloob ng Diyos. Amen? David is not assuming they are powerful. He is amazed that they even have the ability to give. Kaya nga na-amaze eh. Astonishment, sabi kanina. Di ba? David understand they had resources because God prospered them. They had strength because God sustained them. And they had an opportunity because God positioned them. Diba? Kanino galing? Kay Lord, diba? That's why David acknowledged God as the source. Kaya nga po, pinakita sa atin, di ba, doon sa verse 9, pag binalikan natin yung verse 9 nito, pinakita nung tao na talagang sobrang saya nila. Talagang voluntary. Talagang joyfully yung pagbibigay nila. Generously talaga. Amen? And the word, to offer willingly, means voluntary, freely. Meaning they give without compulsion. No one forced them. Hindi naman sinabi ni David, magbigay kayo lahat. Kung hindi, papatayin kayo. Wala namang ganun, di ba? Di ba? Walang manipulation. Kaya nga po, extravagant generosity is about willingness. Sabi mo sa katabi mo, extravagant generosity is about willingness. Okay? Their giving flowed from gratitude, faith, and love for God. Ito yung maliwanag dito. At makikita natin sa Old Testament, yung kingdom mindset nila. Diba? Pagdating sa offering. Kasi ang offering sa kanila is an act of worship. A sign of devotion. A declaration that God owns everything. Amen? That's why giving equals worship. Diba? Ano yan? Math? Multiplication? So, this is the heart of this verse. Diba? Yung willingly. Kasi kahit na naniniwala ka kung sino ka at ano sila, kahit na alam mo ang Diyos ang siyang nagbigay at nagbabalik ka lang, kung wala kang willingly heart, yung willingness, wali. Kaya nga po sa Hebrew construction, emphasizes unmerited enablement. Their willingness was not produce virtue. Their willingness came from God's grace working in them. Ang Lord pa rin. Imagine natin, pag nakikinig lang talaga tayo sa banal na espiritu, talagang itutulak ka niyan, magbigay ka. Kaya alam, minsan kinokontra natin. Diba? Kung nakikinig lang talaga tayo ng gusto, ibibigay natin. Amen? Their generosity flowed from what God had already given and stirred in their heart. Very clear, di ba? Kaya ito yung gustong ipaunawa sa atin ni David, to be conscious of God's unmerited enablement. Para mawasak. Ayan. Para mawasak. Ano yung mawasak? Yung dalawang wrong ideas. Diba? Ano to? Diba laging dalawa? I earn this. Therefore, I give. Next. Parang tama, no? My generosity proves my goodness. Diba? Kasi, sa totoo lang, akala natin, nagbibigay tayo, nakakapagbigay tayo kasi pinaghirapan natin. Nagbibigay tayo kasi mabuti tayo. Parehong mali, di ba?
Kasi even our willingness to give is grace enabled. Amen? Sasampulan tayo ni Lord. Gusto yung sample? Dito sa Word of God, eto. Eto ang sample. Sabi sa 2 Corinthians 8, 1-3, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. Tingnan nyo ang sitwasyon. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Di po ba? Self-explanatory. Makikita natin, ibang klase itong Macedonia. Ano sitwasyon nila? Nasa severe suffering. Tapos, www.com pa sila. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Malamang ako lang ang may alam niyan. Dahil ako lang ang nakaisip. Wala kami. Diba? Extreme nga eh. Extreme poverty. Pero, overflowing joy. Overflowing yung extravagant generosity. Kasi kung titingnan natin dito, sila pa yung namimilit. Nagmamakaawa na magbigay. Ibang klase, di ba? Kaya, ito po yung living example of God's grace at work. Amen? Kasi sa ganitong paraan sila tumugon eh. Di ba? Tandaan po natin, extreme poverty. Di po ba? Severe suffering. Pero, nagbigay sila. Kahit andun sila sa ganong sitwasyon, because their giving was grace-produced. Sacrificial. Voluntary. May namilit ba? Wala, di ba? Sila pa yung namimilit. Magbibigay kami, parang awa nyo na. Hayaan nyo kami magbigay. Sana maraming ganito sa Light Church. Amen? Umpisahan natin na talagang overflowing joy. Amen? Tandaan po natin that a true Christian is not based, a true Christian generosity is not based on wealth, but on God's grace. Kasi nga, ginagawa nila. Dapat, Christ-minded na tayo pagdating sa pagbibigay. Kasi, generosity is not self-generated. It is God-generated. The truth, ito po yung katotohanan, God supplies. Sino ba ang nagsusupply? Sino daw ang nagsusupplies? God. The resources, the opportunity, the willingness, lahat to. Kanino galing? Kay Lord. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong pwedeng ipagyabang. Ano man ang status natin, ano man ang situation natin ngayon, it's because of God's unmerited enablement. Kaya nga po, dapat maging conscious tayo. Di po ba? Sabihin mo sa katabi mo, dapat maging conscious tayo. Baka unconscious na kayo, natutulog na. Di po ba? Dapat conscious tayo. Sabihin niyo, bakit? Dahil kadalasan, dito tayo sumasabit. Dito tayo nalalaglag. Minsan, inuutang pa natin yung tithes natin. Minsan, Lord, naiintindihan mo naman ako. Diba?
Naintindihan mo naman ako eh. www.com ako ngayon. Di ba? May hirapan talaga tayong magpakita ng extravagant generosity. Kasi nakalimutan natin na ang Diyos ang source at siya ang nagsusupply. Kaya ang nangyayari, nagbibigay tayo reluctantly, grudgingly, forcibly, napupilitan. Di ba? Imbes na willingly. Ano sabi sa Bible? Ano sabi ni Paul? God loves a cheerful giver. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbigay ka ng may nagagalak na puso. Amen? Kaya nga po, giving is never a display of our greatness. It is evidence of God's grace. Amen? If we are able to give our time, talent, and treasure, it is because God first enabled us. Amen? Tandaan po natin, consciousness of God's unmerited enablement, meaning God's that empower us. Ito po yung ibig sabihin nun, bring deep spiritual benefits in our lives. Ano ang mapaproduce nito? Humility. It fuels gratitude. It sustains joyful giving. It removes pressure and comparison. Strengthen our faith. Keep our heart humble. Ilista nyo yan, ha? Dami ko nang nasabi. Grateful, joyful, and fully dependent on Him. Tandaan po natin, extravagant generosity is all about grace conscious. Palakpan natin si Lord. Ayan na. Nakakailan na ako? O, 8 pa. Okay. Parang ako lang happy. Happy ba kayo dyan? Say amen! Yung malakas na malakas. Ayan. So, last. Ayan na. Ang sabi dyan, for all things come from you, and your own have we given you. Okay? So, this time, David declares about absolute divine ownership. Sabi dyan, for all things come from you. Diba? Hindi naman sinabi dyan na not something or not spiritual things. Ang sabi ano daw? All. Sabi mo, all. Ayan. Okay. All things means everything without exception. Di ba? Everything without exemption originates from God. Di po ba? God is not a contributor. He is the ultimate source. Kaya nga po si David was fully convinced of God's ultimate ownership, affirming God's sovereignty, providence, and ownership. When David says, sabi niya dyan, of your own have we given you, he is humbly responding to the temple's offering. Okay? This is not pride, but humility. Kasi David acknowledged what they gave already belong
Kanino? To God. Their ability to give came from God. They were simply returning God's gift. Nagbabalik lang to. Hindi ibig sabihin, Israel was not enriching God. They were worshiping through stewardship. Amen? Kaya nga, they are simply returning what already belongs to God. Amen? David does not see himself as a donor. He sees himself as a distributor. Kaya siya naging a man after God's own heart. Kasi sa umpisa pa lang, andun na yung humility niya. Andun na yung pagiging humble niya sa lahat ng bagay. And most of all, dito, sa part na to. Diba? Kaya nga nasabi niya, everything from you is remain in your hand. We merely gave back to you. Pag sinabing merely gave back, nagbabalik lang tayo ng lahat ng ibinigay ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga ito yung encouragement sa atin ni David. Giving is the proper response to God's ownership and grace. Amen? Na magkaroon tayo ng humble acknowledgement. Oh, why we need a humble acknowledgement? Di po ba? Para dito sa for all things. Una, to destroy 3. Kanina ilan? 2. Ngayon, tumataas na. Hanggang 10 din to. 3 human tendencies. Di ba? Ano ba yung opposite ng humble? Pride. Di ba? Pag wala tayong humble acknowledgement, magkakaroon tayo ng ano? Pride. Pride, ownership. Akin to. Sino'y mahilig sa akin to? Pag-aari ko to. Pride, ownership. Pangalawa, giving pride. Nagbibigay ka pero ma-pride ka. Diba? Tapos, pangatlo, spiritual self-credit. Ginawa ko to dahil marami ako nagbigay. Nagkaroon ng building ang Light Church dahil nagbigay ako ng isamang. Ooh. Diba? Self-credit. Self-precious. Kaya yung lahat ng meron tayo, di ba? Dapat magkaroon tayo ng humble acknowledgement. Yung lahat ng meron tayo, galing to sa Kanya. Kasi minsan, akala natin, yung meron tayo, galing sa galing natin. Dahil magaling tayo. Kaya dito nag-uumpisa ang lahat. Pride. Second, why we need a humble acknowledgement? Para ma-establish natin yung 3 truths. 3 pa rin, di ba? Ano to? God is the source. God is the owner. God is the enable. Di ba? Pag alam natin na lahat ng meron tayo galing sa Lord, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng ito, talaga namang nanginginig pa yung pagbibigay natin ng extravagant generosity. Amen? Because we know the truth. Amen? Kaya nga sabi sa Psalms, chapter 24, verse 1, the earth is the Lord, and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. So, anong ibig sabihin yan? Meaning, ownership belongs to God. And stewardship belongs to us.
Sabi mo sa katabi mo, katiwala ka lang. Huwag mong angkinin. Feeling owner ka eh. Di ba? Di ba magagalit yung owner pag pinag-interesan ng katiwala yung di naman kanya? Amen? Kaya nga, katiwala lang tayo. Amen? When we truly convinced of God's ultimate ownership, giving is no longer feeling like lost. Diba? Rather, madadagdagan tayo. Diba? Kasi we realize and recognize na we are not the owner, but the steward. Katiwala lang tayo ng lahat ng meron tayo na galing kay Lord. We are not losing something, but we gain something. Amen? When we are joyfully returning what He entrusted to us. Diba? Pag ginawa natin to, tunay, sabihin mo, tunay, na makakalaya tayo sa spirit of kuripotism. We're less fear because we trust the owner to supply again. Maleles yung attachment natin doon sa mga meron tayo. Di po ba? Tandaan po natin, lahat yan galing kay Lord. Di ba? Because giving becomes worship. Di ba? Pag naging habit natin to, yung talagang inisip natin, hindi sa akin to. Magiging habit natin ang magbigay. Di po ba? Uulitin ko, ganito dapat ang mind natin pagdating sa paggigive. Lahat ng meron ako galing kay Lord. Binabalik ko lang to. Amen? As I end, kung iisipin natin ngayon, why extravagant generosity matters? Bakit ba kailangan kong magbigay? Ano ang dahilan ng aking pagbibigay sa Diyos? Ito po yung malinaw na sagot. Saan ba nanggagaling ang sagot? Siyempre, sa Word. Ayan. Una, because we love God. Amen? Giving is worship and gratitude. Amen? So, if you love me, keep my commandments. Pangalawa, because giving shapes our heart. Sabi diyan, it grows our faith. Di ba? Sabi dun sa Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. Di po ba? Pangatlo, because giving advances God's work. Ayan. It support His mission. Di po ba? Ang pagbibigay natin ang nagsusupport sa mission. Kaya nga, umpisahan na natin. The fruit that increases to your credit. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 17. Because everything comes from God. We return what is already His. Sabi nga dyan sa Romans 11:36, for from you are all things, and to you are all things. Diba? Ulitin ko. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. At yung pinakauna, because God first
gave to us. Our generosity reflects His grace. Di po ba? Yan yung team ng, di ba, ng youth. We love because He first loved us. Amen? Kaya nga po, kung alam natin ang katotohanan sa salita ng Diyos, hindi na tayo mapapressure eh. But, we give from gratitude. Di po ba? Unang-una, ang Diyos mismo ang nag-set ng perfect example ng extravagant generosity. When He gave His only begotten Son. Amen? At si Lord mismo, He set an example when He gave His life for us. We did not deserve it. Yet, because of God's extravagant love and generosity, ano ang meron tayo ngayon? Eternal life. Diba? We were once headed for judgment. But through His grace, we have been saved. Amen. Kaya nga po, kung nauunawaan talaga natin, naiintindihan natin yung ginawa ng Lord para sa atin, madali na po sa atin yung extravagant generosity eh. Amen? Hindi na tayo maghihirap na maglabas ng salapi sa ating wallet. Di po ba? We are ready, we are happy, we are willingly to give. Amen? Kaya nga po, dapat hindi lang tayo extravagant sa giving. Mas dapat extravagant din tayo sa pag-share ng Word of God. Amen? Kasi, ano ang sense na nagbibigay tayo kung wala naman tayong nailalagay na kaluluwa sa harapan ng Panginoon? Pareho po siyang mahalaga. Di po ba? Si Lord ang unang nagbigay at nagbabalik lang tayo. Di po ba? Meron tayong tinatawag na masasabi nating kaperahan, property, or anything. Dahil yan sa Panginoon, dahil sa Lord. Amen? Pero ang higit na mas mahalaga, yung maging extravagant generosity tayo sa pag-akay ng kaluluwa. Amen? Ito po yung heartbeat ng Lord. Ito po yung pintig ng kanyang puso. We're here, we're using our money para kanino? Para maabot natin ang kaluluwa na wala pang kaligtasan. Kaya nga po, I encourage you, mga kapatid, umpisahan na natin ang extravagant generosity. Kasi po, yung ating pagiging generous sa pagbibigay ng material, ito po ang gagamitin natin para sa kingdom ng Lord. Mas marami pa tayong kaluluwa na makaakay dito sa loob ng ating tahanan. Ang tahanan ng Panginoon. Let all stand and let us pray. Hallelujah, Lord. Once again, we want to thank you, O God, sa wonderful message mo today. Tunay nga po, Lord, na itong extravagant generosity, ikaw ang unang nagbigay ng example sa amin. Ikaw yung nagbigay ng anak. Ikaw ang nagbigay ng buhay para sa aming lahat. At kaya namin nagagawa ito ay dahil din ikaw po ang tumutulong sa amin para magawa namin ang bagay na ito. Maraming po salamat. Ngayon pa lamang po, Lord, I pray na open our heart. Give us a generous heart for giving. Alam po namin na ito po ang way
para Lord, mapagpala mo kami at mapagpala din po namin ang mga kaluluwang aabutin namin. Kaya nga po, I pray na ang bawat isa, Lord, ay magkaroon ng puso pagdating sa pagbibigay. Yung pusong nagagalak, yung pusong nagsasaya dahil nakakapagbigay sa'yo. Maraming pong salamat, Panginoon. At ang message na to ay iuwi namin at pipilitin namin gagawin para, Lord, to give glory to your name. Maraming pong salamat. We give you all back the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah.